Hello everyone! Ayan, nandito na naman tayo ngayon sa loob ng bahay. Ayan. Alam niyo, ipapakita ko sa inyo itong magandang halaman ko sa loob. Ayan. Nakita niyo ba yan? Ayan. Ayan. Matagal na yan dito. Maliit pa siya noon. Ayan. Ang ganda, no? Ayan. Tingnan niyo guys. Totoo yan. Ayan, oh. Mahaba na, ganyan na siya kalaki. Ayan. Alam niyo ba ito ay namumulaklak na siya noon dati. Kaya lang. Hindi siya naaarawan. Ayan. Sabi nila may kasabihan daw kapag naglagay ka daw ng kanyang halaman sa loob ng bahay ay magiging maswerte ka. Totoo ba yun? Charot. Hindi ako naniniwala kasi kung hindi ka nagtatrabaho, wala din, di ba? Walang kaswertehan sa buhay kung hindi ka gumagana. Hindi ka na gumagalaw, hindi ka na nagtatrabaho, wala din, ano? Nasa tagumpay yan, nasa sinasabi nating pagtitiis at hardworking, di ba? Kagaya natin na dating OFW life. So, alam nyo guys, ang topic ko ngayon ay yung mga investment natin na kagaya ng mga ng mga kagaya ko na naging OFW dati. So, nagtanong kasi yung isang followers ko. Sabi niya sa akin kung ano daw ang napala ko o naipon ko galing abroad. Kasi kilala ko siya since nag-abroad na ako. Kasi nag-abroad na ako sa ibang bansa. 3 country, ay 4 na country akong pumunta. Dati nagtrabaho ako sa Dubai. Doon ako nagtrabaho sa branch ng Damiani Corporation, Damiani Jewelry. Doon ako nag-umpisa. So aside from that, nagtrabaho ako sa Kuwait, same company. Then the other one, the third one is in Jordan, sa Amman, Jordan. Same company din. Alam niyo kung bakit ako? Kasi hindi ako lumilipat sa isang company. Mabait yung amo ko. Ang ano lang, mapapayo ko lang sa mga kapwa kong OFW o naging OFW na dating OFW na at may balak pang magiging OFW ulit. Magiging honest ka sa amo mo, honest ka sa sarili mo, magiging tapat ka sa trabaho mo, at huwag kang magsisinungaling. Yun ang pinakamaganda, pinakamatibay na natin, yung bang kakayahan natin para hindi tayo pagtabuyan ng mga amo natin. Alam niyo dati nung pagdating ko lang sa Kuwait, natakot ako sa amo ko kasi yung mukha niya ba ay, alam mo ba siya ay half Italian, half Arabo siya. Masungit yung mukha niya. At saka siya, yung ilong niya kasi ang laki. Kaya sabi ko sa kanya, ay nako, sabi ko parang nakakatakot naman itong lalaki, sabi ko, ay babae. Para siyang, yung mata niya ay yung talim, yun pala ay talagang ganun na siya. Nung tinawag ko na akyat na ako, sabi niya, I'm your madam, sabi niya. Akala ko kasi hindi yun ang madam ko. Ay, by the way, I'm your madam, sabi niya. Ay, so doon ako nahiya sa madam ko, yun pala, siya palang madam ko. Akala ko yung anak niyang madam ko kasi yung in-applyan kong company, ang nakapangalan ay hindi niya kamukha. Pero dahil yung niya, edad niya ay nag-iba na, siguro 2 years ago yung picture na nakalagay doon. Kaya hindi ko siya namukhaan. Pero alam niyo na, after a week, naging mabait na siya. Siya nang bumibili na. Yung pinirmahan ko kasing kontrata, libre yung namin, yung tirahan, may allowance kami. Saka kapag after 1 year, pwede ka lang magbakasyon, sila ang gagastos yung ticket pa uwi. So, alam nyo guys,
napatunayan ko sa sarili ko na kapag nakuha mo na yung buong tiwala ng mga amo mo at naging tapat ka sa kanila, magtiis ka lang kahit medyo masungit. Since noon kasi parang masungit kasi sila, nakakatakot yung mukha niya, pero nung nag half year ako, mabait na siya. Siya yun yung naging best friend ko. Kahit sometimes na yung nalilate ako sa trabaho, kausap niya ako parati, nag-uusap kami ng tungkol sa religion kasi half Muslim siya, ang bait siya. Alam niyo guys, mga iba't ibang lahi sinasabi nila yung mga kapwa nating Pilipino, ang mga Muslim sa mga sa ibang bansa ay masusungit sila. Hindi, napatunayan ko ay mabait sila talaga, kakaiba sila. Mas maganda yung may paniniwala kaysa sa walang paniniwala, kasi sila pure Muslim. Yung nagtatakip sa mukha, nilalagay sila ng hijab, ay may hijab dito sa ulo, saka meron siyang takip dito. Yung mata niya lang yung nakabukas, nakalagay ng black. Na-experience ko yun nung nag-aral ako ng Muslim. Dahil syempre wala kang asawa, nakabukas ang mukha mo. Sabi niya sa akin, buksan mo lang mukha mo kasi wala ka ng mga asawa dito, wala ka ng mga so nakabukas ang mukha ko. Ayun. Pero ang mabait nila at saka ang kagandahan nila kapag Ramadan, nagbibigay sila ng mga iba't ibang regalo, diba? Yung mga katulad ng mga nagbibigay sila ng mga hadiah, ganon. Ayun. Pero the best na regalo na sa akin ay yung Quran. Binigay nila sa akin yung Quran na nag-graduate na ako ng Muslim. Nag-aral ako ng Muslim language. Nag-aral ako as a Muslim, pumasok ako as a Muslim. Pero alam niyo ba bakit? Nagtanong kayo siguro na bakit wala akong hijab. Alam niyo guys, ang hijab, pakitang tao lang. Hindi yung sinasabi ko na porket wala tayo hijab, hindi na tayo Muslim. Nasa paniniwala mo yan. Alam mo, ikaw ang nakakaalam kung anong nilalaman ng isip mo, nilalaman ng puso mo, ano yung ginagawa mo, ano yung nasa isip mo. Masama ba yung isip mo, maganda naman, ikaw mismo ang nakakaalam, diba? So hindi ako niniwala ang nagpapatunay na Muslim ka ay yung hijab. Hindi, kasi noong nasa Italy ako, hindi ako nag-hijab. Yung amo ko siya kasi nag-hijab siya, kasi talagang yun ang tradition niya. Sabi niya sa akin, it's okay kung ayaw mo mag-hijab kasi nasa paniniwala mo yan. Sabi niya sa akin, hindi kita pipilitin, pero nasa puso mo, alam mo kung anong nilalaman ng puso mo. So yun guys, ang experience ko as a OFW, at saka yung pagbabago ng buhay ko. Alam niyo ba, nung nagkaroon ako ng paniniwala sa Panginoon, matibay na paniniwala kay Allah, doon ako para bang lumakas ang loob ko. Alam nyo lahat, di ba, ang isang nanay, kung nasa malayo ka, inaalala mo yung mga anak mo sa Pilipinas, yung pamilya mo na naiwan mo. Ako hindi. Pinaubaya ko talaga sa Panginoon na sabi ko, ikaw nang bahala sa kanila. Alam mo kung ano ang nararapat para sa kanila. Alam ko kung anong ibibigay mo, at kayang-kaya ko kapag binigay mo. Yun lang. Pero nung time na yun, nasa Italy ako, namatay ang nanay ko. Namatay siya. Yung bang ang bigat ng kiramdam mo na hindi mo siya nakita, na nawalan siya ng hininga. Pero sabi ko, yun talaga siguro ang hangganan ng buhay. Pero pinag-pray ko naman. Pero sabi nila, kapag namatay na siya at syempre nagkasakit siya, alhamdulillah, at nandoon siya na nag-rest na siya. So alam niyo guys, yun ang answer ko sa tanong ni ate, tanong ng isang followers natin, kung anong na-invest ko sa pagka-OFW ko. Yun ang pinakamalaking investment ko, yung paniniwalang binigay nila sa akin, yung Quran, at saka marami na akong investment. Doon ko nakilala yung pinakamamahal ko. Uy. Ayan, doon ko nagkilala kami sa social media. Marami siguro maraming nagsasabi sa akin na
nakilala ko siya sa social media. Oo, nakilala ko yung pinakamamahal ko. Kasi nung nagkilala na kami, syempre ikaw naman ay naghahanap ka ng makakasama sa buhay, makakasama mo na habang buhay, yung bang matagal mong hinahanap na wala sa nakaraan mo, doon na. So bakit kaya, sabi ko, bakit kaya kung nasa malayo ka, nandoon pala yung kapalaran mo, kahit buong mundo, kahit paligiran ka ng galit, husga, panlalait, nandoon na lahat. Pero alam mo, mas lalong minahal ko siya. So, yun guys, ang malaking investment sa buhay ko. Saka nakapag-ipon din ako ng mga alahas, nakapagpatayo ako ng bahay ko. Ayun, ang investment ko. Saka meron akong bahay na naipatayo doon. Yun lang talaga. Pero hindi ko pinagmamayabang yun. Hindi ko sinasabi kung meron man ako o wala. Hindi ko talagang tinuturing investment yun, mga kayamanan. Ang kayamanan ko ay yung nasa puso ko, yung nahanap ko yung para sa akin, yung pagmamahal na i-share ko sa minamahal ko, yung nahanap ko yung kadugtong ng puso ko, from the bottom of my heart. So yun lang guys, ang pinakamalaking investment na nakuha ko sa OFW life. Saka yung mga anak ko, nag-aral sila, nagiging sila, syempre nakakatayo sila ng sarili lang paa, alam nila kung saan sila pupunta, naging independent talaga sila nung wala ako. So yung bang syempre masakit sa loob na wala yung nanay na nag-agagabay sa kanila. Pero everyday akong tumatawag, hindi ako nawawalan ng time para sa kanila. Kahit syempre iba yung yung time natin sa Pilipinas, sa Italy, lalo sa Middle East. Umaga na nila, gabi pa natin, patulog pa tayo, sila nandiyan na sila sa school, kumakain na sila. Yun ang malaking difference talaga ng paghiwalay at saka long distance relationship talaga. Lalo tayo mga nanay at syempre naalala natin kung kumusta kayong anak ko, pumunta kayo nag-aaral. Sa awa ng Diyos talagang malaki ang pagbabago. Kasi kung talagang ikaw ang nanay, magbibigay ka ng time para sa mga anak mo kahit nasa malayo ka. Hanapin mo yung time, maglalaan ka ng time para mo sila, makontak mo sila, makausap mo sila. Yung time na yon, sobrang higpit ng amo ko noon. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi niya ako bibigyan ng time para sa pamilya ko, mag-change employer na ako. Babalik ako mag-re-apply ako ulit. Kasi yung trabaho ako po noon ay magsisimula ako ng 8 o'clock hanggang 8 o'clock ng umaga. Magbubukas kami ng shop hanggang 11 o'clock ng tanghali. Magre-rest na ako, then papasok ko ng 2 o'clock ng hapon, pupunta ako sa shop ng jewelry. Hanggang alas 12 ako ng gabi. Ayun ang time ko noon. Then nag-change ng time ko, nandyan ako sa Almocene Exchange. Ayan, Almocene Exchange, pinakamalaking company na na palitan ng mga pera ng OFW, sending money, ayan, mga teller, ayan, dyan ako naka-assign. So, ang Kuwait ay pinakamalaking branch ng Almocene Exchange. Doon ako nagtagal ng 2 years, nasa Almocene Exchange ako. Doon ako natuto sa mga malaking exchange ng iba't ibang pera ng mga country natin, katulad ng maliit man o malaki, isa pa rin. Kasi ang nandoon ako ang sahod ng mga kapwa nating Pilipina, yung mga nasa bahay is 100 dinar. Yun. Ang 100 dinar ay nagkakahalaga ng 100 dinar ay nagkakahalaga siya ng 20,000 pesos. So yun ang talaga. Pero nung nandoon ako, malaki ang palitan, nasa 50, 150, 160 dinar in 1 dinar. Yun. So alam niyo guys,
Yun ang mga diferensya ng OFW at non-OFW. Malaki talaga. So, yun. At nung umuwi na ako, nag-decide na akong umuwi. Pag-ipon na ako, nagkaroon ako ng business na kaunti, yun lang. At saka gusto ko rin makasama ang pamilya ko para ma-enjoy ko din ang buhay. Ayan. Masarap ang buhay kapag nandyan ang mga minamahal mo sa buhay, meron kang inspirasyon sa buhay, di ba? Ayan. Pero ayan guys, nagka-busy na ako. So, yung sabi nila, kung wala ang kapalaran mo sa Pilipinas, hahanapin mo sa ibang bansa. Yun. At saka, marami din pagbabago ng buhay natin sa OFW. Dahil marami naghihiwalay na pamilya, naghihiwalay na mag-asawa. Bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil sa OFW? Dahil sa long distance relationship. Kasi ang mga asawa na lalaki, hindi sila nakakapagtiis. Meron ding mga babae na hindi sila nakakapagtiis. Pero, may mga lalaki na talagang kasalanan nila, hindi sila nakakapagtiis. Meron ding mga babae na nag-a-abroad, gumagawa sila ng ibang sa abroad, nabubuntis sila, nagkakarelasyon sila, pero bihira lang. Pero karamihan ay lalaki, kasi ang lalaki sila ang naiwan, sila ang nag-asikaso mga anak. Pero mga lalaki kasi umaasa lang kasi sila sa mga babae na kapag alam na nilang meron silang pera, meron silang pinapadala, umaasa na sila doon nila kinukuha yung pera, pambababae, pangsugal, lahat ng bisyo na sa kanila. So, bakit ka pa magtitiis, Iwanan mo na yan, kalimutan mo na yan, mag-move on ka na. Kasi ang hirap magtrabaho sa abroad. Hindi nila binibigyan ng halaga yung trabaho mo, yung binibigay mo. Minsan nga, hindi mo pa nahawakan yung sweldo mo, na ipadala mo na, sinabi mo sa amo na mo, na ipadala mo na, at ikaw nang magpadala mismo. Ayun, naranasan ko na yun guys, kasi ako naman, bago ako magpadala, nag-iiwan talaga ako para sa sarili ko, kasi sabi ko, in case na kailangan ko, in case na magkasakit ako, meron akong bubunutin. Kasi syempre, yung binibigay nila sa amin na allowance namin sa company. Meron yung madam ko kasi nagbibigay siya ng allowance na 10KD. Malaki na yun, di ba? 10KD, 20KD every week. Yung malaki na yun, iniipon ko yun. Kung iniipon ko yun 10KD in 4 weeks, 10KD is equivalent to 40 dinar. Ayan, malaki na yun. So, ang 10KD is 1.5. So, sabi ko, hindi naman ako masyadong nagbibili kung ano binibili ko, kasi nagre-regalo lang yung amo ko ng mga bags, minsan jewelry. Yan, binibigyan niya ako dahil siguro sa hardworking ko. Kasi alam nyo guys, ang karamihan lang na tulog ko sa OFW is 4 hours. Mahirap. Kaya hindi ko alam kung mga iba't ibang kasambahay o mas mahirap pa doon. Kaya dapat mga pamilya natin na naiwan sa Pilipinas, pag-ingatan nila yung perang pinapadala natin, mahalin nila yung pinagpaguran natin. Pero maraming lalaki na wala, kahit anong gawin mo, kahit anong sinasabi mo na hirap mag-OFW, binawaldas nila kung binabaliwala nila. So, yun lang guys. Sana magiging malaking maibigay kong aral sa mga magiging OFW o nasa OFW pa lang. So, thank you guys. At maraming salamat ate sa pagtanong mo sa akin. Maraming salamat sa sabi mo sa akin na buti ka pa at naging tagumpay ng buhay mo. Hindi pa ako tagumpay kasi nag-aaral pa yung mga bata. So, hopefully, ang
Ang gusto ko lang mapag-aral ko sila, makamit ko yung hindi ako hindi ako ano ba yun, hindi ako naghahangad ng marangyang buhay. Simpleng buhay lang ang kailangan ko. Yung tahimik ako, yung kasama ko ang pamilya ko, kasama ko ang minamahal ko sa buhay, yung papasaya sa ating araw-araw, di ba? So, yun lang. Wala akong wish na iba. Yung bigyan ako ng ng lakas ng loob, lakas ng katawan, yung lalo yung mawala yung mga sakit-sakit natin, malayo tayo sa mga malubhang problema. Yun lang, at simpleng buhay lang kailangan ko. So yun lang guys, salamat sa lahat, at alam ko magiging tagumpay tayo someday, lalo ngayon, at lalong itong panahon na ito, para bang ang mundo natin ay maano na siya, maiksi, kasi hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung bukas makalawa ay magiging tayo, magiging habol na yung mga katawan natin. Huwag naman sana, pero pag-pray natin na okay ang lahat, lalo itong ginagalawan nating mundo, at magiging magiging peace of mind ng mga itong mga natin, gobyerno, at sana pagpalain tayo lahat, palain tayo ng Panginoon na magiging tagumpay tayo sa mga pangarap natin, at lalo ang mga natin, kalusugan natin. Yun lang ang gusto ko, simpleng buhay lang, at alam ko na tayong lahat ay magiging tayo sa mga anak natin. Gabayan lang natin ang mga anak natin, sana ay makamit nila ang mga gusto nila sa buhay, mga goals nila, paglaki nila, at bigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon. Yun lang mga kapatid, at good night na, natutulog tayo na naman. So thank you ate for your questions. Ito na yung sagot ko. Bye bye.